Mapagpalang araw po, ano? Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan nila Brother Marlon, Sister Jocelyn, ano? Hindi upang magkwentuhan kami ng mga marites, kundi magkwentuhan kami tungkol po sa Biblia, spiritual nourishment, ika nga po, ano? Alam niyo po, yung salita ng Diyos, yan po'y kailangan na kailangan ng tao, lalo na sa ating panahon ngayon. Bakit po? Grabe na po ang panahon natin ngayon. No? Grabe na po ang panahon natin ngayon. Eto, tingnan niyo po yung kasama natin, no? Yan. Para makita niyo po sila. Pamilya po ito, ano? Family. Family Lobe. Apelyido po ng Amerikano, pangmayaman. Ngayon, alam niyo po bakit tayo gumagamit ng Biblia? Moron na sinasabi ko po na yung Biblia ay mahalaga. Kung paano ang mga libro mahalaga. Pagpapasok po tayo sa eskwelahan, gumagamit tayo ng mga libro. Tandaan nyo, gumagamit tayo ng mga libro. Di po ba ganon? Para tayo matuto. Kung minsan po, kung seryoso ang estudyante, nagiging cum laude pa po sila. Marunong talaga. So mga yon, mga gifted po yun. Yung nagiging cum laude, summa cum laude, honor, mga gifted po yan. Pero sa Biblia po, walang gifted dyan. Ano po? Isa lang po ang marunong sa lahat ang Diyos. Maging ang Panginoon Yesus, nang tanongin siya, ang sagot niya, isa lang ang marunong, ang Diyos. Okay? Tayo ngayon ay mananalangin, hingin natin ang patnubay ng Diyos para gabayin niya po tayo sa ating pag-aaral. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito. Upang kami po ay mabusog sapagkat ang yung turo at aral ay pagkain ng aming kaluluwa. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong bibigyan pansin itong dumarating na mahal na araw o tawagin nila Semana Santa. Taon-taon ay sineselebrate po yan. Especially sa Pilipinas. Kasi po ayon sa pag-aaral sa buong Asia, ang Pilipinas po daw ang makadiyos. Sabi nila, Pilipinas daw ang makadiyos. Pero ang Pilipinas din masakit eh. Nung panahon ni Gloria Arroyo, na presidente siya, nag-number 1 ang Pilipinas. Number 1 sa pagnanakaw, sa corruption. Di bali, number 1 naman. Kanya lang, corruption. Nag-number 1 nga. Eh kung makadiyos yan, mukhang taliwas. Yung barkada ni Gloria, si Duterte, isipin nyo, makadiyos na ba sa Pilipinas? Si Duterte, minumura ang Diyos. Oh. Mukhang malayo po yung katotohanan na hayo sa mga nababasa natin. Kung totoong makadiyos ang Pilipinas, eh di sana Pilipinas napakaganda sana. Sa panahon lang natin ngayon, nabulgar na. Lahat ng nakawan. Oh, makadiyos ba yan? Minumura ang Diyos. Ninanakawan ng taong bayan. Alam niyo po sa Bible kasi, may Biblia. Pero babasahin ko po sa Biblia.
Ang mundo natin, ayon sa kasulatan, sa unang 1:5:20 ay 19. At ang buhong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Oh. Isipin niyo po, kahit sinong maupo sa mga tungkulin, presidente, prime minister, mga hari, o kung ano man ang tawag sa mga leader ng bansa. Kaya po walang bansang talagang matino. Kasi nasa ilalim ng dyablo ang entire universe. Kung nakakita na po kayong sa mga plaza, may piyesta, yung mga nagtitindang puppet, yung nilalaro po sa kamay na gano'n. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Na ginagalaw yung mga daliri niya, pero meron puppet doon sa baba. Ang galing nilang gumawa. Parang gano'n po. Para yung kamay ni Satanas, ginaganyan niya lang ho. Kaya yung mga tao po, nagkakawindang-winding sila. Oh. Kaya nga po may pangangaral. Ang purpose ng pangangaral upang ipaalam sa tao ang nangyayari. Wala naman pong tao, alam niyo po kung babasahin niyo lang yung Genesis chapter 1 verse 31, ano? Walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos puro mabuti. Maganda. Pero bakit ganun? Maraming tao, gusto ko nang magbago. Pero bakit hindi po sila nababago? Bakit hindi sila nababago? Ang katotohanan, ang dyablo po ang nagmamanhiobra sa tao. Ang trabaho po ng pangangaral ng Biblia, tingnan natin sa unang 1, chapter 3, verse 8. O, sa 4 muna, 4. Ang bawat nagkakasala, lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng dyablo. At naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasagin ang gawa ng dyablo. Mula pa sa simula, sabi niya, ang dyablo, masama. Ano pa ang dyablo? Sa 1 chapter 10 verse 10. Ang sabi po rito ay ito. Kaya't nang pumunta rito ang dyablo, tinutukoy dito po sa ibabaw ng lupa, ay upang magnakaw, pumatay, magwasak. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nagpunta ang dyablo sa lupa upang ano daw po? Ano sabi ni Jesus? Pumatay, magnakaw, mangwasak. Alam niyo po, marami pong pamilyang matino. Pero bandang uli, ang pamilyang matino, naging pamilyang magulo. Di po ba? Naging magulo. Nagloko ang mister, nagloko ang misis, nagloko ang mga anak. Kasi po sa kagagawan ng dyablo, walang taong gusto sa masama. Even yung mga nakabilanggo, ayaw nilang nakabilanggo sila. Isipin mo, pag tagaraw, yung summer,
sa mga jail facilities. Nakita mo, yung nakaiga, dikit-dikit. Yung hindi nakaiga, nakatayo. Yung iba nakalambitin sa mga rehas parang tsonggo. Alam niyo yung balat lang natin pag nagdikit ng ganyan, gumagawa ng init siya. Mamamalayan mo yung balat ninyo pareho, nagpapawis. Napakahirap po sa bilangguan. Kaya sabi ng mga tao sa bilangguan, hindi ko naman gusto mabilanggo eh. Pero nandiyan ka. Nandiyan sila. Anong dahilan? Anong dahilan? Yun nga po. Yung gusto ng diablo, yun ang gusto nila. Alam niyo po, nang nilikha tayo ng Diyos, tayo kay Apostol Pablo, ang gusto ng Diyos na gawin natin mabuti. Dito po sa Efeso chapter 2, verse 10. Sabi ni Pablo, tayo'y nilikha. Tayo'y kanya nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ihukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ito po yung creation. Itinalaga tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Kaya kung mabuti lang ang gobyerno natin, di sana mayaman ang Pilipinas. Kaya lang naging mayaman sa korupsyon. Nakakalungkot ano po. Number 1. Kala ko anong number 1? Number 1 para sa corruption. Corruption pag nanakaw eh. Tapos nagkaroon ng presidente, minumura ang Diyos. Nilalait si Jesus. Yung pagkapakos ni Jesus. Yung kalaban sa politika, minumura. Yung kalaban sa droga, pinapapatay. Sukat ba naman sinabi niya? Ano bang kasalanan ko? Aba! Tumanda na lahat. Ano daw kasalanan? Nang sinisilbi na yung warrant of arrest ng ICC na dala ng Interpol sa tulong ng Philippine National Police. Anong kasalanan ko? Aba! Mag-80 na. Wala. Ayun, nadali. Nasa Netherlands. Alam niyo po, ang buhay ng tao kung minsan hindi natin inaasahan ang mga nangyayari sa buhay natin. Pero ang alam ko isa lang. Pag susunod ka sa Diyos, i-bless ka ng Diyos. Hindi ka daranas ng kahirapan. Ang daranasin mo, puro kaginawa. Bakit? Sabi nga ni Apostol Pablo, lahat ng iyong kailangan, ibibigay ng Diyos. Isipin mo, ano bang kailangan mo na hindi kayang gawin ng Diyos? Yung patay nga, binuhay eh. Si Lazaro nga, 4 na araw na nakalibing eh. Sabi ng kapatid niya, Panginoon, 4 na araw na po, nangangamoy na si Lazaro. Pero ano sabi ni Jesus? Marta, alisin mo yung takip ng kuweba. Kita niyo po. Sino ba naman ang hindi mangangamoy 4 na araw ng patay? Alam niyo po, meron ako sila. Ito meron akong kaibigan sa isang lugar. Patay yung tatay niya. Nasa isang puninarya. Sabi niya, mag-service daw ako ron. Okay, nagpunta naman ako. Tawag ng tukulin. Tumalima ako. Alam niyo po, sa puninarya, sabi ko, bakit nakasara yung matahol ng tatay mo? Sabi niya sa akin, hindi mo na makikilala ang tatay ko. Sabi ko, bakit?
hindi siya nilagyan ng embalsam. Nakabalot siya ng plastic at nakasara yung katawan. Hindi pwede buksan. Baka sumingaw na. In reality, talagang mabaho ang tao. Kaya sabi ni magkapatid yun si Martha at si ano. Sabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, 4 na araw na po nakalibing niya. Ang aking kapatid, nangangamoy na po niya. Sigurado, sabi. Anong sabi ni Jesus? Alisin mo yung takip ng kuweba. Sa reality, talagang mangangamoy na po. Mangangamoy na. Doon ko po nakita na talagang mangangamoy ang tao. So, binuksan. Sabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka dyan. Lumabas si Lazaro, nakabalot. Kagaya ng mani, nakabalot ng tela. Sa panahon natin ngayon, alam niyo po, yung patay nga, binubuhay ng Diyos. Tingnan natin anong sabi rito sa chapter 4, verse ito dito, meron kasi sinabi si Pablo. Ito, Filipos 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, yung pagsunod sa Diyos, katumbas yan ng unlimited blessing. Gusto niyo pa makadama ng blessing ng Diyos? Unlimited? Sundin niyo po ang Diyos. Tanging yun lamang ang parahan. Materially, spiritually. Pero yan po ang gustong mangyari ng Diyos sa tao. Pero anong ginawa ng tao? Yung masama na ayaw ng Diyos, yun po ang kanyang ginagawa. Mismo po si Apostol Pablo, nung hindi pa si Apostol, naranasan niya po yan. Sa kabila ng ang pagnanasa niya talaga, ay magawa ang gusto ng Diyos. Pero abang pinagsisikapin niyang sundin ang gusto ng Diyos, iba ang kanyang ginagawa. Ganito po ang salaysay ni Pablo. Roma chapter 7 verse 21. Ito ang natuklasan ko. Natuklasan niya. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, yung gusto ng Diyos, mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Yung gusto niyang gumawa sa gusto ng Diyos. Pero si Satanas naman, ang lumalapit sa kanya. Si Satanas po ang lumalapit sa kanya. 22. Sakay buturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Talagang sa puso. Nakapuso yung kanyang kagustuhan pagsunod. 23. Subalit, nararamdaman kong may iba. Tuntunin sa bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Ang isip ni Pablo para sa Diyos. Pero yung pero yung lumalapit sa kanya ang diablo. Dahil dito ako'y napahalipin ng kasalanan na nanahan sa bahagi ng aking katawan. Yan. Yan po palang kasalanan tumitira sa tao. Kaya pala yung gusto ng Diyos na gawin mong mabuti, hindi mo magawa. Kasi nga po, si Satanas ang lumalapit sa iyo.
Kaya po yung ating mundo, kahit sabi nga nila, kahit sa sino pang ilagay mong mamuno sa bawat bansa, matalino, nag-aral, hindi nag-aral, religious person, kung ano na. Bakit magulo pa ang bawat bansa? Kita nyo po, gera dito, gera doon. Oh. Yung droga nagmumula sa ibang bansa. Ini-export pa nila. Sino mga promotor? Eh di natural yung mga leader ng bansa. Makakapasok ba yung mga illegal kung walang basbas ang nasa leader? Oh. Yan po ang nangyayari. Yan pong mundo natin ang nagpapatakbo si Satanas. Ngayon, ayaw mong maisang ka ni Satanas? Napakadali lang naman po eh. Napakadali. Paano gagawin mo? Isuko mo buhay mo kay Jesus. Sapagkat walang panalo si Satanas kay Jesus. Hindi mananalo si Satanas. Bakit? Anak ng Diyos si Jesus eh. Isuko ang buhay mo sa Kanya. Ang buhay natin, isuko natin kay Jesus. At mamuhay ayon sa gusto ni Jesus. Pag ganyan po ang ating gagawin, titino po ang ating buhay. Kaya nga po may mga Bible study. Ang Bible study para turuan tayo. Kung mali, may tutuwid pa. Kung tama, mas may tatama pa. Ganon po ang purpose ng Bible study. Kaya kumisan po, may mga Bible study kami na kumisan po, napapaharay yung nakikinig. Kumisan, sila nagtuturuan pa. Ano sabi niya? Yan kasi, naituturo na nila. Kailan nila naituro? Na makapakinig sila ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin ito, wala talaga tayong magagawa. Tandaan niyo po yan. Ano man ang ating gagawin, hanggat hindi natin po sinusuko ang buhay natin kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo magtatagumpay. Mabibigo po tayo. Kaya nangyayari, ang mga bigo nagpapakamatay. Kasi nga po, yung bigo sila eh. Sabi nga nila, mas mabuti pang mamatay na lang. Kagaya lang po ng aking karanasan. Isang dating chairman. Nung ma-stroke siya, sabi niya sa akin, gusto ko nang mamatay. Kita niyo po. Pero nung hindi pa na-stroke, okay lang, nag-aliwaliw. Kita niyo po. Ganon din po yung nakita ko naman, babae naman. Tinanong ko siya, anong gusto mo? Gusto ko nang mamatay. Kita niyo po, ang daming tato. At maputi pa, may itsura. Siguro nung hindi pa na-stroke yun, palagay ko lang ha, maganda maputi pa eh. Nung ma-stroke siya, ang gusto kong mamatay, namatay na po. Yan. Nung malakas, aliw dito, aliw doon, ligaya dito, ligaya doon. Nung magkaroon ng sakit, gusto ko nang mamatay. Mas gusto po nilang mamatay. Eh bakit? Napakahirap po magkasakit ngayon sa ating panahon. Unang-una, walang pambili ng gamot. Kung minsan, may pera ka na, wala kang mabiling gamot. May nangyayaring ganyan. Talagang hindi lahat ng gamot meron. Kailangan yung ibang gamot na o-orderan mo pa sa abroad. Kung may kamag-anak ka ron,
Papadala sila ng gamot. Kasi wala pong available dito. Kaya mas gusto po mong mamatay na lang para wag ka na lang maghirap. Mali. Mali. Nung malakas, walang panahon sa Diyos. Nung magkasakit, sabi ng demonyo, sige na, magpakamatay ka na. Hirap ka na eh. Hindi nila alam. Sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Masama pala yung magpakamatay. Eh yung iba naman, nagpapakamatay po sila. Isipin nyo, bina-Bible study ko po, nagpakamatay sila, nagbigti. Sabi ko, bakit gano'n? Kaya sabi ng magulang nila, alam nyo ako, sinabi ko naman sa anak mo yan eh. Kanya lang yung anak niyo po siguro may katigasan ng ulo. Nagpakamatay po, nagbigti. Kawaman. Kaya sa buhay po natin ito, kaya po pinadala si Jesus to fulfill ang ating salvation, ang ating paghihirap. Kaya nga sabi ni Jesus, come to me all of you eh. Sa Mateo 11:28. Bakit sinabi ni Jesus yun? Ali kayo, magsiparito kayo. Kasi po alam ni Jesus na kaya niyang lutasin ang problema niyo. Problema natin. Kanya lang ang problema, ayaw lumapit kay Jesus ang tao. Anong sabi nila? Nakakaya. Nahiya silang lumapit. Kaya kung minsan, imbis na silang manalangin mismo kay Jesus, anong sabi nila? Ipag-pray nyo na lamang po ako. Bakit? Hindi masama yung sabihin mo sa ibang tao, ipag-pray mo ko ha. Sa akin, marami ang nagsasabing ganyan, ipag-pray ko sila. Bakit? Ikaw ba, hindi ka ba marunong magdasal? Ba't kailangan mo pa yung tulong ng ibang tao na ipagdasal ka? Yun po ang rason. Sabi ni Satanas, huwag kang magdadasal. Kaya hindi po nagdadasal at nagpapadasal na lang sa iba. Mali. Ikaw mismo ang magdasal, umiling ng tulong sa Diyos para makita ng Diyos kung kaano kasinseridad ang laman ng iyong puso. Sabi nga sa Biblia, lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Hindi ka ba lalapit niyan? Pangulit. Hebreo 4:16. Ano po nakalagay sa Biblia? Ito po, basahin natin. Kaya't huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kita nyo? Huwag daw po tayo magalinlangan lumapit sa luklukan ng hawa ng Diyos. Kanya lang ayaw po lumapit kasi daw naiiyak ko eh. Dahil po sa kasalanan. Kaya sila naiiyak. Kaya po, kailangan ka pang mangistorbo ng ibang tao para lang ipagdasal ka. Alam niyo po, ang Diyos po mahabagin, maunawain. Pero kung hindi ka lalapit sa Kanya, paano Kanya ipagmamalasakit? Ang Diyos ay mapagmalasakit sa mga lumalapit sa Kanya. Tandaan niyo po yan. God is good all the time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng aming mundo pala ay tinatatakbo ng demonyo, si Satanas. Tulungan mo po kami, lalo na po yung mga kasama ko sa Bible study. Ingatan mo po ang kanilang buhay laban sa masama. In Jesus' name. Ingatan mo sila, maging ang pamumuhay nila, ang kanilang lugar, ang kanilang tahanan. Bigyan mo silang mapayapat na hindi natulog paghiga nila. Gisingin sila sa umaga, taglay ang panibagong buhay at lakas na mula sa iyo. Mga hanap buhay po nila,
Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, sapagkat ang sabi nga, unlimited ang iyong blessing. Punan mo po ang kanilang pangangailangan, ang sambahayan ni Brother Marlon. Hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kayo pong mga manonood ng video ito at nakikinig. Mag-like kayo, mag-comment kayo, at mag-subscribe kayo. Kayo mga nasira, i-share nyo po sa iba. Malay ninyo. Pag na-share ninyo sa ibang tao, ito pala yung kailangan nila. E di nagiging kamay ka pa ng Diyos. Amen. Amen. That is good. All that time. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video, no? Minsan pa, para makita niyo po yung kasama natin dito, sila Brother Marlon. Once again, ayan. Sila po ang kasama ko sa Home Bible Study. Ayan. Ayan. Itong tahanan nila, parang simbahan din po. Kung sa simbahan, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, dito po, nakapakinig din kayo ng salita ng Diyos. Amen. Ayan, ano po, nakita niyo po sila. Lahi po silang Amerikano. Lube family. Ayan, ganito na lamang, kaibigan. God bless us all. Bye-bye.